What's up everyone? Again, welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana. In today's vlog, bagong loan app itong pag-uusapan natin mga beshies. At ayon kasi sa loan app na ito, ay pwede nga daw makahiram hanggang 80,000 pesos. Akalain mo napakalaki yung pwedeng mahiram kasi hanggang 80,000 pesos daw. Yun nga kasi yung pambungad nila. At isang valid ID lang yung requirements para makautang dito. At hindi rin abutin ng isang araw, kundi ilang minuto lang ay malalaman daw natin kung ano yung status nga ng ating loan application. It's either approve or decline. Kaya nga sa video na ito ay susubukan ko na utangan itong loan app na ito para makita nga natin kung okay nga ba talaga na pwede nating subukan. Kung okay nga ba na pwede kong mai-recommend sa inyo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, abay mag-subscribe ka na nga po para makasali sa ating weekly pa-Gcash giveaways. At every month, namimigay din po tayo ng isang Realme na cellphone sa lucky subscribers natin. Kaya mag-subscribe na nga po kayo. At ang nanalo nga nung last January ay si Ma'am Lysel. At abangan niyo kung sino yung nanalo naman ngayong February. I-announce nga po natin every 25th or 25 of the month. At eto yung mga nanalo nung mga previous month pa. Let's get back to the topic mga beshies. At kung nakita nyo yung thumbnail ng ating video, bali ang pag-uusapan nga natin na itong si Easy Borrow, Easy Money under ng Wing of Integrity Lending Corp. Meron silang gustong i-access naman sa ating cellphone. So kung makikita nyo dyan, permission application, financial information, contact please, ayan, device information, yung ano pa, and kailangan yung mag-agree para nga makapag-proceed tayo na mag-apply dito. So agree lang. At ito yung sinasabi ko kanina na hanggang 80,000 nga yung pwedeng mautang daw. At same with other loan app mga beshies na kailangan nating mag-input ng ating mobile number dyan. And syempre, meron na naman tayong matatanggap na one-time password na kailangan nating ma-input dyan. At kailangan daw nating mag-create nga ng ating password. So, same lang din naman siya sa ibang loan app na bago tayo makapag-apply, kailangan nating mag-input ng isang valid number or mobile number at meron silang isa-send na OTP nga sa ating cellphone. So, ayun na nga yung sinasabi ko, apply now, 80,000 pesos daw yung maximum loan at meron silang gustong i-access mga besh. Ayan, to access your phone call logs and to make and manage phone calls, to send and view SMS messages, di ba? Medyo marami. So, akalain mo, kung lahat yung mga yon ay access nila, paano na lang yung privacy natin, di ba? Ma-unlock ko nga daw yung 10,000 kapag nasagutan ko itong gender, yung birthday, ayan, yung marital status, yung education, yung residential address, and detailed address. Okay? So, kailangan nating masagutan yan para nga may unlock natin yung first down na pwedeng mahiram. Okay? So, hanggang 80,000 nga ito. Sa bawat pagsagot mo nung mga personal information na hinihingi po nila or hinihingi nung loan app na ito ay merong certain amount na pwede nga daw mahiram pero totoo kaya. So, ayan. Detailed address. Sample lang mga beshi ko, yung nilalagay ko dito yung mga detalye. Pero right after naman, binabalik ko din talaga. And syempre nilalagay ko yung totoong information natin. So kung ano yung nakikita niyo dyan, mga sample lang, para maipakita ko lang sa inyo. Okay? So ayun mga beshies, next ay 20,000. So nagdagdag daw ng 10,000. So nagiging 20,000 yung pwede kong mahiram kapag kinompleto ko na nilagay yung personal references dyan. Type of certificate. So, ilalagay na nga natin kung ano nga ba yung ID na available sa'yo. At ng mga beshies, kung makikita nyo dyan sa taas, plus 40,000. So, magiging 80,000 nga daw yung pwede kong mahiram kapag nasagutan ko nga itong occupation, yung monthly income, yung pay period. Kailangan lang daw masagutan lahat yan. Ayan na nga yung sinasabi ko sa taas na may nakalagay na plus 40,000. Okay, para maging 80,000 nga daw yung pwedeng mahiram. So, bawat sagot nga natin ng mga infos na hinahanap ng loan app na ito ay tumataas daw yung pwede nating mahiram na amount. And totoo kaya itong 80,000. So, sana mapanood nyo nga yung buong video na ito para malaman nyo kung totoo nga ba talaga na malaki yung pwede nating mahiram. Kailangan din nating maglagay ng ating monthly income or ilagay yung ating monthly income, pay period, inyong email address, company name, yung company phone or employer phone,
company address. Next nga ay kung saan natin matatanggap yung loan proceeds. So, pwede nga sa e-wallet. Saan mo ba gusto? Sa GrabPay, sa GCash, PayMaya. Pero syempre, GCash na naman tayo mga besh. At ayan, ilagay lang natin yung withdrawal account number or yung GCash number nyo nga. And then after lang minuto mga beshies na pag-antay natin sa pag-process nga ng loan app na ito. So yung 80,000 na dapat mahiram dito ay hindi pala totoo kasi ang una na naaprubahan daw sa akin ay 3,500 pesos. Pay on time and get a loan of 4,500 in the next loan. So kapag bayaran ko daw or halimbawa naaprubahan yung loan application ko na 3,500, binayaran ko siya on or before yung due date, pwede daw akong makautang hanggang 4,500. So, tumataas lang daw yung pwede kong mahiram sa loan app na ito. Nung nakasubmit nga tayo ng ating loan application, ito nga yung na-receive natin. At ito na nga mga beshies. Lending institution nga is Easy Borrow. Application amount ay 3,500. Pero mga beshi, isang loan app na naman na hindi ko nire-recommend sa inyo kasi kung makikita nyo dyan, doon sa 3,500 pesos, merong interest na 735, admin amount na 315, actual amount 2,450. Bali, ang matatanggap ko lang daw doon sa 3,500 ay 2,450 pesos lang at repay amount ay 3,500. Kaya sabi ko nga sa inyo mga beshi, isang loan app na naman ang hindi ko nire-recommend sa inyo dahil nga po malaki or mataas itong interest amount, yung admin na amount. At akalain mo doon sa 3,500 pesos na naaprubahan, bali ang matatanggap lang ay 2,450 pesos. Isang pautangan online na naman na hindi magandang utangan. Okay? So, nasa sa inyo pa rin ha, kung gusto nyong umutang sa ganitong loan app, kahit napanood nyo nga yung buong video natin, kahit nakita nyo na yung interest and processing fees pala ay napakalaki, at yung pwedeng mahiram pala, lalo kapag first time na umutang ay napakababa. Kasi diba, ang pambungad ng loan app na ito ay makakautang hanggang 80,000 pesos, kaya lang, sa last part pala ng ating application niya, by 3,500 lang yung pwedeng mahiram, lalong-lalo nga kapag first time natin na manghiram. At interest amount nga ay 735, admin amount ay 315, ang matatanggap nga natin doon sa 3,500 ay 2,450 pesos lang. At syempre, kailangan mong bayaran ng buo yung 3,500 doon sa due date. Okay? Ano sa tingin nyo, okay ba itong si Easy Borrow na pwedeng mahiraman or hindi? So, nasa sa inyo pa rin kung gusto nyong umutang sa pautangan nito after nyo na mapanood yung buong video natin. Kasi nga kung ako yung tatanungin, abay hindi ko siya talaga nire-recommend sa inyo dahil nga po mataas yung interest at yung mga fees na tinatanggal nila or kinakaltas nila. Kung ano yung matitira, yun lang po yung i-disburse. So, sana kung meron kayong experience, either maganda man or hindi, i-comment nyo na mga beshi para mabigyan nga natin ng babala yung mga iba na nagbabalak pa ng subukan na umutang dito. Okay, so yan lang. Thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys and see you on my next video. Bye-bye!